Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayong araw, i-share ko lang po sa inyo kung ano ba itong food supplement ng mga hayop na hindi pwede or nakakasama sa ating mga baboy. So itong food supplement na po ito ay napanood ko po ito nung April 7 nung nag-search po ako sa YouTube kung ano ba ang pwedeng ipakain o idagdag sa pakain ng ating mga baboy para mabilis po silang lumaki at maging masigla ang kanilang mga katawan. So, may napanood akong isang vlog ng isang YouTuber na ginamitan niya ng molasses. So, ito. Molasses. Yan. From sugarcane. So, sa excitement ko naman na yon, araw na yon, dali-dali po akong bumili ng 7 liters na molasses kasi malapit lang po yung factory ng sugarcane sa aming lugar. So yun, pinanood ko po yung vlog niya, nakita ko na hinalo niya sa pagkain ng kanyang mga baboy yung molasses. So ginaya ko naman yung pag-process niya or yung mga steps niya. Pero hindi ko napansin or hindi niya pinakita na yung pinang-mix niya sa molasses plus yung fish niya, hindi po niya pinakita na pinakain niya sa kanyang alaga. So, bakit ko ba sinasabi itong napanood kong to? Kasi base po sa experience kong to, hindi po nakakaganda or nakakabuti sa kalusugan ng ating mga baboy, lalong-lalo na sa starter stage. Lahat ng mixture niya, yung sabi nga nun, sa 1 litrong tubig, haluan po ng 1 kutsaritang molasses. Yun. Kung mapapanood nyo yun, kikita nyo po dun na niluto pa niya yung molasses before niya pinakain sa kanyang mga alaga. So, ayun. Hinalo ko naman yung molasses sa pagkain sa tubig ng aking mga alaga noong April 8. Yun, Sabado. Yung ito, Sabado Gloria yung tawag sa amin yun eh. Basta Saturday, April 8 yun. So, ayun. Pero tanghali at hapon ko binigay. Pero, before that, wala pong nararamdamang kahit ano yung mga aking mga baboy, masisigla po sila, malalakas po silang kumain, at higit sa lahat, hindi po sila nagtatae. Yan. Pinakain ko po yung mga feeds at tubig na may molasses noong April 8. So, nakita ko naman ang gaganda ng katawan nila at ganado po silang kumain. So, yun, okay to, sabi ko. Pero pagdating ng April 9, ayan na po yung problema. Sa 11 na baboy ko, lahat po sila nagtae. Yung grabe yung pagtatae na kumbaga nanghihina sila, yung parang gripo na yung mga puwet nila na hindi na solid yung dumi nila. As in, ubig na talaga. Yung pinapainom ko kasi yung sa aking mga alaga is every pakain 8 liters kasi nakakaubos na sila sa isang araw ng 13 kilos every day. So yun, pinainom ko 3 kutsarita every meal. Lunch is 3 kutsarita sa 8 litrong tubig. O so yun, hindi ko pa sinunod yung kanya, tinry ko lang. So, 3 kutsarita sa 8 litrong tubig. Ganun po kalakas yung molasses. So, yun, April 9, grabe yung pagtatain nila. Kahit konti lang yung amount na binigay ko para sa 11 heads na baboy, hanggang nanghina sila. Tapos, hindi na nila gustong kumain. Yun, kaya ang ginawa ko, binawasan ko yung pagkain nila. Ininjeksyonan ko po sila ng Probi LA
Yun, nung April 9, Robel A na tagwa 1.5. Yun, April 10, in-observe ko, wala pa rin. Yung isang baboy ko, hindi na siya makatayo, hindi na siya makakain, wala na siyang gana. Nasa sulok na lang hanggang nung April 11, namatay na yung isang baboy ko. Siya pa naman din yung pinakamatakaw sa kanilang lahat. Kaya para sa akin, sa mga gustong gumamit nitong molasses na to, mag-ingat-ingat po tayong gumamit para di na po kayo magaya sa akin na namatayan ng isang biik. So ngayon, April 13, medyo okay na po yung kalagayan ng aking mga baboy. Hindi na po yung parang tubig yung mga dumi nila. So ang ginawa ko nung April 10, pinakain ko sila ng talbos ng kamote, lahat gulay lang. Tapos bawas sa pagkain, from 13 kilos binawasan ko siya ng 8 kilos. 5 kilos na yung malaking bawas ko na sa pagkain nila, pero hindi pa nila maubos yung 8 kilos. Yun, ginawa ko na lahat. Nag-inject na naman ako ng Bactarid nung isang araw. Yan. Enrofloxacin. Yun. Hanggang ngayon, medyo basa pa yung mga dumi nila. At binawasan ko na rin yung tubig na pinapainom ko sa kanila. Or sa hinahalo kong tubig sa kanilang mga sa pagkain. So ayun, kung makikita nyo yung video yon sa YouTube, magdalawang isip muna po kayo, or sana mapanood nyo itong video kong to para hindi na po kayo matulad sa akin na sa bakasyon kong yon, hindi po ako nakarelax dahil nga nagka-problema sa aking mga baboy. So, siguro ito, ihalo ko po sa tubig at i-spray ko lang sa mga damo para pagkain ng aking mga baka. Yun. Kaya, sa inyo mga nakapanood nito, wag na pong ipapainom sa inyong mga alaga ito. Or kung mapanood nyo yung video yon, hindi ko na po sabihin kung ano po yung channel yon para hindi naman po masira yung channel niya. Pero kung mauuna po kayong makakapanood nun kaysa sa akin, sana hindi po magtae yung mga alaga nyo kasi grabe ito. Grabe po yung effect sa baboy nito, lalong-lalo sa mga starter stage mo pa lang yung ating mga alaga. So, ayun, molasses is not good for the pigs, especially during starter stage X. Yan. Nung nakita ko hindi na maganda yung sitwasyon ng aking mga alaga nung April 9, dali-dali na po akong bumili ng mga Apralites. Yun, napakamahal pala ng Apralite. 25 pesos po per sachet. So, bumili na po ako ng 20 pieces or 20 sachets. So, yun. Araw-araw ko po silang pinainom. Pero, kasama ang palad, wala pong epekto yung Apralite sa kanila. So, ayun. Dagdag gastos na naman yun sa akin na naggastos ako na wala naman palang epekto sa kalusugan ng aking baboy yung Apralite dahil nga napakalakas yung molasses. It takes me 11, 12, 5 days. Oh, yan. Na pagalingin yung aking mga alaga. So yun, sa 6 na kutsarita lang na molasses, yan, namatayan na po ako ng isang biik. At hanggang ngayon, nagsasuffer pa lang po yung aking mga baboy
dahil nga sa aking ginawa. So, para din na kayo magaya sa akin, kung mapanood nyo man yung video yon, wag nyo na pong gagayahin. Yan. I-describe ko na lang po yung channel na po yon. So, matanda siya. Ayan. Tapos, payat. Medyo payat na lalaki. Yan. Tapos yan. Pagkakamali ko lang talaga, hindi ko po napansin na hindi niya pinakain sa baboy niya yung pagkain ng baboy niya na may molasses. Yan. Finerment pa nga niya yung feeds niya na hindi naman subjected for fermentation. Yan. 8 oras daw niya fineferment na may molasses yung pagkain niya sa kanyang mga baboy. So, ginaya ko. At hanggang ngayon, yun. Nagsasuffer pa lang yung aking mga baboy. So, thankful naman ako na ngayong araw napansin ko na medyo hindi na mga tubig yung kanilang mga dumi. Baga may solid na. Yung kumbaga malapot na yung tubig or malapot na yung dumi nila. Meaning to say, umaepekto na po yung gamot na binigay ko. So, yun, inaraw-araw ko po yung Apralite. Tapos gumamit na rin po ako ng Robistrep VK. Yun, Robistrep VK, yung sachet na kulay blue. Yan, para po malakas din po yung pangkontra natin sa kanilang diarrhea. So yun, naniwala naman kasi ako sa YouTuber na yun dahil nga 10,000 po yung subscriber niya. Tsaka marami din po siyang viewers. So yun, kaya mag-ingat-ingat po tayo sa ating panonood. Huwag po tayong maniwala agad sa mga sinasabi ng ating kapwa hog racers patungkol sa mga pag-aalaga ng kanilang mga baboy. Kasi katulad ko, naniwala sa kanya, ginawa ko yung practice niya, pero sa huli ako yung nabiktima. So ayun, kaya ingat-ingat po tayo. At sabi nga ni Digong, huwag mong susubukan, masisira buhay mo. Yun. So ito na po sila ngayon. Yan, medyo na-delay na po yung conversion ko ng kanilang pakain from starter to grower kasi kahapon sana po yung schedule ng aking gradual feeding from starter to grower 1. Dinelay ko po siya kasi baka wala na nga silang masyadong ganang kumain, iibahin mo pa yung or haluan mo pa ng ibang feeds yung pagkain nila, baka lalo na silang walang ganang kumain. So ayan, so magwa 1 month po sila or 1 month na po sila sa akin nung April 11. So yan, ganito po yung disadvantage ng ating mga ipa. Kasi kapag ang ating mga baboy nagtae at hindi na nila makontrol ang kanilang pagtatae, sigurado yan kung saan na po sila dudumi. Ayan. Pero thankful ako dahil na-train po yung aking mga baboy na sa gilid-gilid lang po sila nagdudumi or dumudumi. Ayan. Makikita nyo po yung mga markings ng kanilang mga dumi. Oh. Ayan. O, yun po. Ayan po. Ganito pala mag-observe sa mga baboy na nagtatae.
Kung yung pet nila ay madumi, ayan, kahit hindi mo na siya hintayin na dumumi, sigurado yan. Kung madumi yung pet nila, nagtatae na po yan. Ayan. Kung mapapansin po natin, hindi na po ganun kadumi yung mga pet ng aking mga baboy. Ayan. Ayan. Ginugutom ko po sa ngayon ang aking mga alaga para may gana pa rin silang kumain. Kasi nagre-recover pa lang sila sa nangyari sa kanila last week. Yan. Yan. So ayan na po yung mga dumi nila. May solid na pong nakikita. Kahapon basang-basa pa yan. Ayan. Kung napanood nyo po yung isang vlog ko sa isang video, 11 heads po ito. Yan. 11 heads. Ngayon, sa 10 na dahil nga namatay yung isa. Yan. Magkakapatid po tong mga ito. Yan. Yan po. Sana tuloy-tuloy na po yung recover nila para mabigyan ko na po sila ng sapat na pagkain. Sa ngayon, diet muna habang nagre-recover. Kasi mamaya pinakain natin ng marami, mabigla naman yung tiyan nila. Baka babalik yung scouring nila or yung pagtatae nila. Yan. So ayan, malinis na po sila. Last week ang dumi-dumi niyan, dumi-dumi nila. Yan. Ang mga pinakain ko pala sa kanila para may gana silang kumain ay kamote. Yan. Talbos ng kamote, yung katawan ng saging, yung loob ng saging ba. Yan, tsaka uling. Yun. Yung uling pala, tinry ko yung uling. Maganda pala yun para maganahang kumain yung ating mga baboy. Kasi parang chocolate na nila yon. Hindi ko alam yung science na yun, pero tinry ko yung uling. Maganda. Gusto nilang kainin at pansin ko nung nag-recover sila last week, medyo may epekto yung uling. Ginahan silang kumain konti noong nagkasakit sila. Yan o. Last week po, balisa po lahat ito. Yan. Hindi ko na po na video dahil yun, stress sa yung tao. At nag-concentrate na lang ako sa kanilang mga nararamdaman kung paano ba ito gamutin. So yan. Kaya sa ating lahat, bago po tayo maniwala sa pinagsasabing ng mga YouTubers sa mga food supplement ng ating mga alaga, mas mabuting research tayong mabuti about doon, or kung po pwede, kung wala pong update yung YouTuber tungkol sa ginawa niyang paghahalo sa pagkain ng kanyang mga alaga para sila ay maging malusog,
obserbahan nyo po yung video niya kung pinakain niya po yung hinalo niya sa pakain ng kanyang alaga. At kung hindi, magdalawang isip na po kayo para hindi po kayo magaya sa akin na sobrang excitement ko, hindi ko na po naisip yung effect ng ginawa ko sa aking mga alaga. So yun, siguro dahil na rin sa ating panahon na nagbago bigla, yung sobrang init tapos biglang umulan, yun po yung isang nakita ko na nakaapekto sa kalusugan ng aking mga alaga. Obserbahan ko po yan every batch ng aking pag-alaga. Basta pag nag-change bigla yung panahon, meron pong magtatae sa kanila. Kaya siguraduhin po natin na meron po tayong available palagi na mga gamot para hindi na po lumala yung sitwasyon ng ating mga alaga. O yun lamang po guys. Salamat po sa pakikinig at sana po mapanood nyo muna itong vlog kong ito bago nyo po mapanood yung vlog ng YouTuber na yon. Kung may nakita kayong food supplement na maganda sa inyong mga baboy, siguraduhin i-search nyo rin yung bad effect ng food supplement na yon. Kasi mostly sa YouTube or sa Google, mga positive reviews po yung binibigay ni Google or YouTube. So yun lang po, huwag pong kakalimutong mag-like at mag-subscribe sa aking channel para updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Salamat!